Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng bata, tinutupad ko na po lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ilang taon na po ang nakakaraan, may isa po akong kausap dyan sa Makati. Sabihin na natin itong mag-asawang ito ay may kaya. Napunta ang aming usapan sa pagiging kasapi ng isang samahan dyan sa Makati na ang miyembro ay sadyang mga mayayaman. Hindi ko na po babanggitin kung anong samahan iyon. Pero ang samahan pong ito, ang mga miyembro po niyan, sabihin na nating mga tanyag, mga mayayaman. At napunta ang aming usapan dito sa isang sikat na atleta na napakayaman din. Isang atleta, sikat, tanyag. Napakayaman nitong atletang ito. Hindi ko na rin po sasabihin kung sino yun. Nagulat ako sa kanila. Alam niyo kung bakit? Sabi nila, Father, hindi po namin siya tinanggap bilang miyembro ng aming samahan. Ang tinutukoy po niya, yung atletang napakayaman. Nagulat ako. Paano mangyayari yun eh? Pare-pareho naman kayong mayayaman. Bakit hindi itong atletang ito? Sabi Father, napakayaman yan. Baka bilhin niya lahat yung aming mga shares. Sabi ko, ganun pala yun, Minsan talaga,
among the wealthy and the rich, no? Meron pa rin palang ganoong konsiderasyon o usapan, no? Na marahil sa ating mga simpleng tao hindi natin maiintindihan. Bakit ko naikwentong ito? Dahil kung titingnan po natin, ang Panginoon sa Ebanghelyo, pag sinabi niyang mayaman, hindi ito yung mga taong mayroong material na bagay, no? Na talagang sabihin na nating masagana. Iba ang mayaman na sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Bakit kanyo? Minsan sinabi sa Ebanghelyo, kaya napakahirap makapasok sa langit ng mayayaman, sabi ng Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo ngayon, ipinapaliwanag kung sino yung mayayaman na sinasabi ng Panginoon. Definitely, hindi ito yung mga wealthy people, no? Yung mga taong sagana sa material na bagay. Iba pala yung sinasabi ng Panginoon sa makatwid, ang langit pala ay hindi lang sa mahihirap sa material na bagay. Ang langit pala para sa mahihirap sa mga bagay na tinutukoy ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ano ba yon? Balikan natin yung Ebanghelyo. Isang lalaki lumapit sa Panginoon, paano po ang pwede kong mabuting gawin para matanggap ko ang buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, alam mo na. 10 utos. Gawin mo yung 10 utos na binigay sa ni Moises. Ang sabi ng lalaki, Guro, ginagawa ko na po yan. Hindi ako pumapatay, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako nangangalunya, hindi ako gumagawa ng masama sa aking kapwa. Ano sabi ng Panginoon? Mabuti naman. So isa na lamang ang kailangan mo, ang sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at saka ka bumalik sa akin at sumunod sa akin. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, yung mga bagay na mayroon tayo, material man o hindi, ay dapat maging handa tayo na isuko alang-alang sa buhay na walang hanggan na niaalok ng Panginoon. Sabi ko nga, may dalawang bagay o may dalawang gawi ang tao na kailangan. Una, tayo. Pangalawa, taya. Yung tayo, ibig sabihin ng tayo, nakatayo ka, handa mong gawin kung ano gustong gawin nais ng Panginoon sa iyo. Handa kang dumamay, handa kang gumawa ng tama. Yan, tayo. Nakatayo ka lang. Pagiging handa na gawin kung ano ang nasasaad sa batas. Kung ano sinasabi ng simbahan, kung ano sinasabi ng Panginoon sa kanyang katuruan, tayo. Pero ang hinahanap ng Panginoon, yung taya. Ano ibig sabihin ng taya? Yung taya, isinusuko mo sa Diyos ang mga bagay sa buhay mo, ibinibigay mo sa kanyang mga kamay, ipinagkakatiwala mo sa Diyos ang lahat, itinataya mo ang buhay mo para sa buhay na walang hanggan. Yun ang kailangan daw. Hindi lang yung the minimum, ika nga, requirement o commandments. Kailangan the maximum. Itinataya mo ang lahat-lahat sa buhay mo. Halimbawa na lamang sa ating pang-araw-araw na karanasan. Ano po? Nagkagalit kayo halimbawa nung isang kakilala mo o kaibigan mo. Hindi kayo nagpapansinan. May pumagit na sa inyo, magbati na kayo. Ano sabi mo sa kanya? Okay na yon. Alimutan na yon. Okay na, sige. Okay na kami. Hindi na ako galit sa kanya. Sabi mo ganoon. Sabi nung kumausap sa iyo, puntahan mo. Kausapin mo. Ha? Ano sabi ng tao? Ay, sobra na yan. Okay na eh. Okay na yon. O sobra na. Kakausapin ko pa ba? Ako pa ba lalapit sa kanya? Nakita niya pagkakaiba ng dalawa? Handa mo ngang patawarin, pero ayaw mo namang kausapin. Yung handa mong patawarin, sige na.
wala na yan, pinalampas ko na yan. Pero yung tinataya, ibig sabihin nun, may ibinibigay ka pa. Yung tinataya mo yung ego, itinataya mo yung pride mo, itinataya mo yung convenience mo. Yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Kaya nga ba, yung pananampalataya ay nagmula sa salitang taya. Kung nananampalataya tayo sa Diyos, itinataya natin kung ano man ang meron tayo, material man o hindi. Kasama na dyan yung pride. Kasama na dyan yung ego or convenience sa atin. Itinataya natin yung oras natin. Itinataya natin yung panahon natin para sa bagay na mabuti. Mga kapatid, marahil yung iba sa atin parang yung lalaki. Ginagawa na natin yung 10 utos ng Diyos, pero hindi sapat iyon. Hindi sapat na nakatayo lang tayo handang gumawa ng mabuti. Kailangan magtaya tayo. May ibibigay tayong kusang loob na minsan mahirap at masakit, pero ibinibigay mo, itinataya mo dahil mas nais mo ang gantimpalang buhay na walang hanggan na inilaan ng Diyos para sa mga nagtataya ng kanilang sarili.